Ang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Serbisyong totoo lang. Magisaksi, apat na tulog bago magpasko, mga humahabol sa pamimili ng mga regalo, siksika na sa Divisoria. Mga magpapasko sa probinsya, dagsa na rin sa mga bus terminal. Presyo ng gasolina, diesel at kerosene, muling iro-rollback. Malalakas sa tagundong at pagbulwak ng lava mula sa Bulkang Mayon, nangyari na. Kaya FIWOX at pang ahensya ng gobyerno naghahanda na sa posibleng malakas na pagsabog. Pagbabantay sa mga lugar na nasa loob ng 8-kilometer danger zone lalong pinaigting. Pamilya Ampatuan, naghihimutok sa inabot ni Datu Unsay Mayor Andal Ampatuan Jr. sa ilang taga-media noong Biyernes. Commission on Human Rights, naniniwalang sumobra ang ilang mamamahayag. Exclusive, pagtaob ng SUV at pagkaipit ng isang luxury car sa dalawang bus sa EDSA, nakuna ng CCTV camera ng MMDA. Mga binagyong taga-barangay Kanyogan sa Pasig, nagpatalbugan ng Christmas decor. At giant Christmas tree, life-size Belen at miniature Pasko sa nayo ng Bulan Sorsogon, dinarayo. Buong-buong ihahatid na nag-iisigan ng katotohanan sa sama-sama nating pag-saksi. Dapat natulog bago magpasko, todo na ang pagiging abala ng mga Christmas shopper. At kahit malalim na ang gabi, buhay na buhay pa rin ang night market sa Divisoria na patuloy na dinarayo para makabili ng mas murang panregalo. At live mula sa Divisoria, saksi si Michael Pahati. Michael, kamusta ng shopping Vicky, kung napansin din nyo na tila hindi sindami ang mga mamimili sa mga malalaking mall dito sa Metro Manila kumpara ito mga nagdaang araw, siguro bukod sa hirap nga ng buhay ay tila karamihan sa kanila ay nagpupunta sa mga lugar na pinakamura ang presyo ng bilihin. At yan ay saan pa, kundi dito sa Divisoria. Hindi pa rin nababawasan ang dami ng mga mamimili dito sa Divisoria. Katunayan na dagdagan pa ang mga nagtitinda. At dahil kulang na ang pwesto sa night market, maging ang magkabilang kali ng rekto kanto ng Abad Santos ay nasakop na ng iba't ibang paninda at di na nadaraanan ng mga motorista. Mga ditiklop na lamesa, digulong na sampayan at kariton na puno ng tinda. Malakas kasi ngayon kita namin ma'am na sobra 10,000. Malakas sir! Malakas! Sir, sir! Malakas! Nakiusap pa nga kami habang dahang-dahang umuusad na makiraan para marating lamang ang aming live van na nakapwesto sa Bukanan. Kahit pa 4 na araw na lamang at Pasko na, marami pa rin ang naghahabol ng Christmas shopping. Dala mo ba yung apo mo? Oo nga ho ang dami ho kasing tao rin. Siksikan ba? Siksikan na po eh. Ba't ngayon laki pumunta rito? Kasi po, ayaw namin makipagsiksikan. Pero siksikan din. Oo, siksikan din po. Hindi kasi ngayon lang na chance para makapamili. Ngayon lang kami napagawi ngayon. Ayos na tayo dyan. Ngayon lang nagkapera? Ngayon lang nagkapera. Ngayon lang binigay. Ang bonus? Oo. Hanggang katapusan pa ng Disyembre magpapatuloy ang night market na hanggang alas 2 ng madaling araw. Pero karaniwang humahaba pa ang oras hanggat may namimili. Vicky, paalala pong muli sa mga nais magpunta dito sa Divisoria na balak mamili. Ihanda na po yung sarili para maglakad. Dahil lalo na yung mga magdadala ng sariling sasakyan. Pagkat sa bigat po ng daloy ng trapiko dito, ay mapipilitan kayong i-park ang inyong mga sasakyan ng may kalayuan. Live mula rito sa Divisoria, ako si Michael Pahati ng inyong saksi. Punuan na ang mga bus na biyaheng probinsya sa Araneta Center Bus Terminal. At sa dami ng mga pasahero, nagkakaubusan na raw ng mga ticket. At live mula sa Cubao, Quezon City, saksi si Pia Arcangel. Pia!
Vicky, kulibok na nga ang mga biyahe ng bus dito sa Araneta Center Bus Terminal ngayong gabi at gaya ng sinabi mo ay nagkakaubusan na rin ng ticket para sa mga biyahe bukas. Mabiyahe sana ngayong gabi patakloban si JC Alagar dahil gusto niya umabot ng bisperas ng Pasko sa Cebu. Pero dahil hindi siya nakabili ng ticket para ngayong gabi, bukas na siya makakabiyahe. From Tacloban, sakay na naman ng bus papuntang Ormoc. Then Ormoc, sakay ng barko papuntang Cebu. So magpabaka sakali ka ulit pagdating doon? Siguro, pero parang walang problema masyado doon kaysa dito. Kaya naman pinahintulutan na ng LTFRB ang mga bus company na magdagdag ng biyahe para makasakay lahat ng gustong umuwi ngayong Pasko. Ang bus company ngang ito, 8 extra trip ang idinagdag para bukas. Pero ngayon pa lang, halos ubos na ang mga tiket. Kaya paalala ng mga bus company, kung gustong makauwi ng Pasko, bumili na ngayon ng tiket. Mga kukuha ng reservation para bukas o sa sunod pang mga araw, magdala ng kanilang pambayad. Mula kaninang umaga, mahigit 7,000 pasahero na ang bumiyahe mula rito sa Araneta Center. Ang ilang pasahero, matyagang naghihintay bitbit ang kanilang gamit. Ang iba, maingat na inimpake ang mga pangregalo sa mga kaanak, tulad ni Aling Milet Fortuno, na sanay na raw sa ganitong klaseng biyahe. Dapat mag-ingat kasi mahirap ngayon ang daming tao. Vicky, inaasahan bukas ng umaga ay lalong dadami muli ang mga pasahero dito sa Araneta Center Bus Terminal dahil bukas ng umaga mag-uumpisa ang mga extra trip na dinagdag at tiniyak naman ang pamunaan ng Araneta Center Bus Terminal at ng mga bus operator na tuloy at normal ang kanilang operasyon sa December 24 at December 25. Mula rito sa Araneta Center Bus Terminal, ako si PR Kanghel, ang inyong saksi. Samantala, sa ikalawang sunod na linggo, may rollback uli sa presyo ng produktong petrolyo. Simula ngayong hating gabi, 75 sentimos kada litro ang rollback sa diesel ng Shell, Chevron at Sea Oil. 50 sentimo kada litro naman ang bawas presyo sa gasolina at kerosene. Ang Phoenix Petroleum magbabawas din sa presyo ng diesel at gasolina. May rollback din ang PTT Philippines sa diesel. Magro-rollback naman ang kaparehas na presyo sa gas, diesel at kerosene ang kumpanyang Petron bukas ng alas 6 ng umaga. Iba naman po ang pinaghahandaan ng PHIVOLCS, NDCC at DSWD sa Albay dahil sa patuloy na pag-aalboroto ng Bulkang Mayon at dahil nangyari na ang malalakas na dagundong at pagbulwak ng lava, pinaghahandaan na ang lahat sa isang bayolenteng pagsabog. At live mula sa Legazpi City, Albay, saksi si Oscar Oida. Oscar. Yes, Vicky, sa mga sandaling ito ay patuloy pa rin ang pagdaos-dos ng mga tinatawag nating lava mula dyan sa bunganga ng bulkan. Bukod dyan yung mga ibinubuga nitong abo at mga nagbabagang bato. Ilan lamang sa mga indikasyon na nabibilang na lamang talagang araw bago ang pinangangambahang malakas na pagsabog ng bulkan.